ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag para sa atin ang isang bagay ay ibinibigay yon ng kapalaran, ngunit kailangan pa rin natin itong lakipan ng pagpupursige at kasipagan. Ikaw kabarangay, anong bagay ang gusto mong makamit sa buhay? Dear Papa Dudut, mahalaga para sa isang tao ang magkaroon ng pangarap, pero mas importante yung merong isa o dalawang tao na naniniwala na matutupad natin ang pangarap na yon. Bilang Pilipino, kilala tayo sa pagbubuklod ng ating pamilya. Kaya nga inaasahan natin na ang unang suportang matatanggap natin ay magmumula sa ating tahanan at sa mga miyembro nito. Habang bata pa, hinuhubog ng mga magulang ang kanilang mga anak para magkaroon ng matibay na pundasyon na gagamitin nila sa pag-abot ng mga bagay na gusto nilang makamit. Kalakip noon yung walang maliw na pag-ibig, pagtanggap at pag-unawa ng mga magulang. Dahil hindi naman perpekto ang isang anak. Ngunit paano kung walang nanay at tatay sa isang sambahayan? Diyan ko po ibibida ang aking mapagmahal na Lola Celia. Good day po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Winston, pero mas kilala ako sa nickname na Tonton. Yun po kasi ang tawag sa akin ng Lola Celia ko. 30 years old na po ako ngayon at lumaki ako sa Pateros, pero kasalukuyang nasa Baguio City at nagtatrabaho bilang occupational therapist. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa at naisipan kong sumulat sa inyong istasyon para magbahagi ng kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kapuso nating tulad ko ay minsang nangarap din. Meron po akong nakakatandang kapatid, si Ate Amelie, na 2 taon ang lamang sa akin. Maaga po kaming naulila ng magkasunod na pumanaw ang mga magulang namin dahil sa sakit na cancer. Simula noon ay kinupkup na kami ni Lola Celia namin na nanay ng aming tatay. Bale sa bahay nila kami sa Pateros tumira, pero sa Pampanga talaga kami pinanganak at nagkaisip ng ate ko. Bata pa po ako noon, nasa 8 taon, at si Lola na talaga ang tumayong guardian namin. Hindi po kami mayaman, Papa Dudut, sa katunayan na isalat kami sa maraming bagay. Pero dahil masipag at madiskarte si Lola, hindi naman kami sumasala sa pagkain. Bale, nagtitinda po ng peanut butter ang lola ko, reseller siya nung una hanggang sa natutunan na niyang gumawa ng sarili niyang bersyon. May maliit siyang pwesto sa palengke ng Pateros at ang kinikita niya doon ay yung pangbaon namin ni ate sa eskwelahan. May 5 anak sila ni Lola, 2 sa mga ito ay nasa ibang bansa na siyang sumusuporta sa pangangailangan namin sa Pilipinas. Pangalawa po ang namayapa kong tatay. Yung isa nilang kapatid ay nasa Davao at may sarili ng pamilya, habang yung bunso ay si Tito Arnel ay kasama naming naninirahan sa bahay. Aray ko, lintik namang sahig. Tito Arnel, tulungan ko na po kayong tumayo. Bitiwan mo nga ako. Di ko kailangan ng tulong mo. Ano bang ingay yan na kanina ko pa naririnig? Hay! Arnel, nak! Ano bang ginagawa mo dyan sa sahig? Tumayo ka nga dyan. Huwag mong halikan yung sahig. Eh sinong hahalikan ko? Kayo?
Aray! Loko kang bata ka, ha? Nay naman eh! Bakit ba kayo nang babatok? Tinatanong mo pa talaga, puro kabulastugan niyang sinasabi mo. Teka, amoy alak ka. Oo nga, amoy alak ka. Aray! Sumusobra na kayo, Nay, ha? Tito Arnel, wag niyo na pong patulan si Lola. Oh, edi sige, ikaw na lang. Tonton! Bakit mo tinulak yung pamangkin mo, Arnel? Masyado kasing pakialamero yung apo nyo. Kanina pa yan. Naalibadbaran na ako sa presensya niya. Ayos ka lang ba, Apo? May masakit ba sa'yo? Ay nuko, pag napilayan si Tonton, malilintikan ka talaga sa akin, Arnel. Sus! Para tinulak lang, akala mo naman binalihan ko na ng buto. Totohanin ko na kaya? Balihan ko na kaya yung pinakamamahal niyong apo? Subukan mo, siraulo ka. O ano, Ton? Ayos ka lang ba? Hindi ka na sumagot dyan, Apo. Ayos lang po ako, La. Masakit lang po puwet ko. Ay nako, kawawa naman ang apo ko. Halika, tumayo ka. Ang drama naman na maglolang to. Manahimik ka nga dyan, Arnel. Uuwi-uwi ka ritong lasing tapos aawayin mo pamangkin mo. Pasalamat ka, di ko to pinalaking basagulero. Kundi, napangahan ka na nito. Saka hindi rin naman kita pinalaking palaaway. Ewan ko ba kung kanino ka nagmana. Baka kay tatay. Huwag mo ngang dinadamay dito yung tatay nyo. Matagal nang patay yung tao. Para gino-joke ka lang, Nay. Di ka na mabiro. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sumosobra ka na sa ugali mong yan. Akala mo kung sino kang siga na uuwi para manakit dito sa bahay natin? Hoy, wag mo ngandalin dito yung ugaling kanto mo. Iwanan mo dyan bago ka pumasok sa pinto. Pati si Tonton, sinaktan mo pa. Sus, palibhasa. Grabe kayo mag-alaga sa mga sampid niyong apo. Anong sampid na apo? Sinong sampid? Sino Tonton at Amelie? Sino pa nga ba? Meron pa bang saling ket-ket sa pamamahay na to bukod sa magkapatid na yan? Ano? Di ba sampid lang naman kayo rito ng ate mo? Tito, nasasaktan po ako. Ay, ang arte mo talaga. Di pa nga kita pinapangahan. Anong masakit dyan? Gusto mo pangahan na talaga kita? Para masaktan ka? Ano? Ano? Halika rito! Aray! Huwag mo lintik na! sabing sasaktan si Tonton. Saka hindi sila sampid ng ate niya sa bahay natin dahil mga apo ko sila. Pamangkin mo sila, Arnel. Kadugo. Magpapamilya tayo kaya tigilan mo yung pagtawag-tawag sa kanila na sampid. Para kang walang pinag-aralan. Nakapagtapos ka pa naman ng kolehiyo tapos di mo ginagamit yung ulo mo. Ah, basta. Kahit anong sabihin nyo, sampid pa rin tingin ko sa dalawang yan. Palibhasa, ulila na. Walang nagmamahal, kaya nakikisiksik dito sa bahay natin. Diyan na nga kayo maglola. Nasusukan na ako sa pagmumukha niyong dalawa. Tinanong mo ba kami kung natutuwa kami sa pagmumukha mo? Wala pa pong asawa si Tito Arnel sa edad na 28 ng mga panahong yon. Masasabi ko po na siya yung pinaka hindi ko paborito sa mga tiyuhin ko dahil sa ugali niyang mabisyo sa alak at sugal. Bukod doon ay lagi pa siyang bastos at sinasagot ng pabalang si Lola. Bagay na madalas magpakulo ng dugo ko bilang Lola's boy. May pagkamadugas din po si Tito o Papa Dudut. Kinukupitan niya rin ng pera si Lola kapag wala na siyang madukot sa bulsa niya. Kahit mga kapatid ni Tito ay sumuko na sa tigas ng ulo niya. Tanging si Lola lamang yung nagtsatsaga sa ugali niya dahil anak pa rin naman daw niya ito, Papa Dudut. Simula nung lumipat kami sa bahay nila ay walang araw na hindi pinamukha sa amin ni Tito Arnel. Nasampid lang kami sa kanilang pamilya. Napalamunin daw kami at kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang lagi niyang sinasabi sa amin ng ate ko, Papa Dudut. Lagi rin niya akong kinukutusan nung bata ako. Inuutos-utusan at nilalait ang pagiging lampa at patpatin ko. Tinatawag naman niyang pangit si Ate Emily kaya pareho po kaming yamot sa kanya. Para siyang kulang sa pansin pero sa kabila ng lahat ay hindi namin siya binastos. Kahit kami yung mas bata, kami po ng ate ko ang umunawa. Pero aaminin ko po na malaki ang naging epekto ng mga panlalait at pangmamaliit sa akin noon ni Tito Arnel. Papadudot lalo na tungkol sa pangarap ko at pag-aaral. Hindi naman kasi ako pinanganak na matalino. Hindi rin naman ako mahina sa klase. Pero kumpara sa mga kamag-aral kong magaling na talaga, ako ay kailangan ko pang mag-aral ng husto para umabot man lang sa level nila.
At hindi po nakakatulong ang pagde-discourage sa akin ng tiyuhin ko. Sabayan pa ng pressure at pagod sa pag-aaral. Mabuti na lamang at nandyan ang lola ko, Papa Dudut. Tonton Apo, napansin ko na parang konti lang kinain mo kanina. Hindi mo ba gusto ulam natin? Gusto po, La. Paborito ko po yun. Garlic longganisa. Oh, bakit nga konti lang ang kinain mo? Tanda ko sabi mo gutom ka nung pag-uwi mo galing eskwelahan nyo. Dami nyo kamong ginawa, may mga test pa. Opo, pero... Ay, nahihiya na po kasi ako sa inyo, La. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit ka nahihiya sa akin? Saan ka nahihiya? Sa lahat po. Di po kasi mawala-wala sa isip ko yung mga sinabi ni Tito Arnel tungkol sa amin ni Ate Amelie. Yung pagtira namin dito, yung pagiging sampid namin. Hindi kayo sampid ng ate mo. Pareho ko kayong apo, pareho ko kayong mahal. Alam naman po namin yun, La. Mahal din po namin kayo. Kaso, totoo naman po yung mga sinasabi ni Tito tungkol sa amin. Alin ba sa mga sinasabi niya yung totoo doon? Kasi wala akong matanda ang lumabas na matino sa bibig ng lalaking yon. Yung nakikisiksik lang kami ni Ate rito sa bahay nyo. Kung hindi siguro namatay sina Mama at Papa, wala kayong poproblemahin. Sino bang may sabing pinoproblema ko kayo? Si Arnel? Aba siya nga yung problema rito, hindi kayong magkapatid. Kaya hayaan mo na yon. Huwag kang makinig sa kanya kasi wala naman siyang naitutulong sa'yo. Pero naaapektuhan pa rin po ako. Lalo na kapag sinasabi niya na wala naman ako mararating. Nakalokohan lang yung pag-aaral ko kasi magiging katulad lang din daw niya ako. Alin? Yung tambay tapos basagulero? Abay gagaya ka pa niya sa kanya ang layo ng ugali niyo sa isa't isa. Hay, sandali nga. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa kanya, Apo. Sorry, La. Okay lang yon, hayaan mo na. Pero lagi mong isipin na magkaibang tao kayo ng tiyuhin mo. Ay, ginawa ko na naman ang lahat para patinuin siya. Pinagsabihan ko, pinag-aral, inalagaan, pero ewan, nasa talampakan yata ang utak ng anak kong yon. Kahit mga ate at kuya niya naiinis sa kanya. Di ko lang mapalayas kasi kawawa naman, baka matulog sa ilalim ng tulay. Ayun na nga, magkaibang tao kayo. Kaya gusto kong pagtuunan mo ng pansin yung pag-aaral mo. Magtapos ka ng kolehiyo para matupad mo yung pangarap mo. Sa palagay niyo, La, kaya ko? Kaya ko kayang makuha yung degree ko? Oo naman. Nakikita ko yung pagsisikap mo kaya bakit mo naman natanong ang bagay na yan? Dami po kasing matatalino sa klase namin. Ako sakto lang. Kaya nga nag-aaral ako ng mabuti para di naman ako kulelat sa klase. Sinong may sabi na di ka matalino? Matalino kayo ng Ate Amelie mo. Kaya wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng sarili mo. Oo, may mga pagkakataon na kailangan mong doblehin yung sikap at pagod sa pag-aaral. Pero lahat ng yon, magbubunga naman ang matamis na tagumpay kapag nakapagtapos na kayo. Ay, parang pagnenegosyo lang ang pag-aaral, Apo. Namumuhunan ka at hindi pare-pareho yung halaga ng pamumuhunan ng isang tao. May mas malaki, may mas maliit na kapital. Hindi ibig sabihin na maliit yung puhunan mo, hindi ka naaasenso. Kahit yung malalaki nga pag nagpabaya may tsansa pa ring malugi. Kaya importante yung pagsisikap, pagsisipag at pagpapatuloy sa ginagawa nyo kahit na tingin mo mahirap at nakakapagod na. Natutupad ang mga pangarap. At yung pangarap mo, matutupad mo, Apo, kasi naniniwala ang lola sa'yo. Ay, La, salamat po ah. Salamat saan? Sa lahat-lahat. Kasi kapag kayo na yung nagsalita, tagus-tagusan sa buto. Lakas ng impact. Impact ka dyan. Ay, basta, sa akin ka lang makikinig. Wag dun sa anak kong ewan ko na lang talaga kung kanino nagmana.
Naiintindihan mo ba ako, Apo? Opo, La. Naiintindihan ko po kayo. O siya, mabuti kung ganon. Pero di ka ba talaga nagugutom? Kumain ka kaya uli doon, may kanin pa. Yung totoo, nagugutom pa po ako. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Tara sa kusina. Kwentuhan mo pa ako tungkol sa eskwelahan nyo. Malumanay magsalita. Maunawain, mapagmahal at maganda po ang Lola Celia ko, Papa Dudut. Bukod doon ay malaki po ang tiwala niya sa amin na matutupad namin ni ate ang mga pangarap namin sa buhay. Siya po yung uri ng tao na walang masamang damo. Hindi siya mapagtanim ng galit, matyaga at madiskarte din siya. Gusto niyang manahin ko yung mga katangian niyang yon para kahit na anong pagsubok ang ibato ng buhay sa amin ay mapagtatagumpayan namin yon. Pero mahina po talaga ang loob ko, Papa Dudut. Mahiyain ako, tahimik at hindi pala kaibigan. Kaya nga malaking dagok ang mga katangian kong yon noong nag-aaral pa lamang ako. Sabi ng lola ko ay natutupad ang mga pangarap. Kaya nga ginapang niya ang pag-aaral ko sa kolehiyo para matupad ko ang pagiging occupational therapist. Siyempre kinukumbinsa rin niya ang mga anak niyang may kakayahang tumulong na suportahan kami dahil sino-sino pa raw ba ang magtutulungan kundi ang pamilya rin naman. Kaya nga kahit mahirap ay nilaban ko po na makapagtapos ng may karangalan sa high school para makapasok sa universidad na pangarap kong pagtungtong ko sa kolehiyo. Sinabi ko sa sarili ko kay Lola at sa harap ng puntod ng mga magulang ko na balang araw ay ikakarangal nila ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa rin po naging madali ang buhay namin lalo na noong dumalang ang pagpapadala ng pera ng mga anak ni Lola na nasa abroad. Nagkaroon kasi sila ng financial problem tapos yung isa kong tito ay naaksidente pa sa pinagtatrabahuhan niyang pabrika at naputulan ng binte. Akala nga namin ay mawawala na siya sa amin, Papa Dudut. Pero buti na lamang at niligtas pa rin siya ng Diyos. Kaya lang ay kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas dahil hindi na rin naman siya makakapagtrabaho. Yun po yung dahilan kung bakit naapektuhan ng husto yung pag-aaral ko. Hindi na po kasi nila kayang suportahan ang tuition fee ko. Kaya laging sinasabi sa akin ni Tito Arnel na tigilan ko na ang pangangarap ng gising na makapagtapos ng kolehiyo. Sa halip ay tumigil na lamang ako at magbanat ng buto. Pero sinabi ni Lola na siya na lang ang didiskarte, Papa Dudut, para makapagpatuloy kami ng ate ko sa pag-aaral. Mas sinipagan niya ang pagtitinda ng peanut butter sa maliit niyang pwesto at nagdagdag na rin siya ng ibang mga panindang palaman na nire-resell niya. Ako po ang katukatulong niya lalo na sa pagbubuhat ng mga binebenta namin. Pero kapag may klase ay hindi ko na po talaga siya naiintindi. Pero dahil mataas ang pangarap ni Lola para sa aming magkapatid, nagpatuloy po kami kahit sa pag-aaral. Kaya lang may isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin na hindi ko po talaga agad natanggap noong una. La, may sasabihin sana ako sa inyo. Tungkol saan ba yon, Apo? Natatakot naman ako sa'yo kasi parang ano yung sasabihin mo. Upo ka muna, dali. La, sorry po ha. Kasi ano? sorry din, Ton. Ate, sabihin mo na kasi. Kinakabahan na kami ni Lola. Buntis po ako. Ano? Seryoso ba yan? Mamaya pinaprank mo lang kami ni Lola ah. Bakit ko naman kayo ipaprank? Siyempre seryoso ako dun. Sinong nakabuntis sa'yo, Amelie? Wala ka namang pinapakilalang boyfriend sa amin. Yung totoo, meron po akong boyfriend. Pero di ko po sinabi sa inyo.
Bakit ka naman naglihim, Apo? Hindi ko po alam. Siguro kasi pag nalaman nyo, baka pagbawalan nyo kami. O baka ma-disappoint kayo kasi imbis pag-aaral ang atupagin ko, ay nakipagrelasyon po ako. Buti alam mo, ate. Ay, Tonton, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang ate mo. Bakit po hindi, La? Nakaka-disappoint naman talaga ginawa ni ate. Usapan natin, magtatapos muna tayo sa pag-aaral bago tayo magkaanak. Tapos sasabihin mong buntis ka? Alam ko naman yon pero nangyari na. May baby na sa tiyan ko. Anong gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Sumusobra ka na. Huwag na nga kayong mag-away na dalawa. Si Tonton po pagsabihan nyo la. Akala mo kung sino ko makapagsalita eh. Parang di niya pamangkin yung nasa tiyan ko. Alam kong pamangking ko yung baby. Pero di mo kasi naiintindihan pinanggagalingan ko, ate. Palibasa ano? Sige, ituloy mo. Palibasa, sarili mo lang inisip mo. Tonton, huwag ka munang magsalita dyan. Hindi makakatulong yung mga sinasabi mo sa ate mo eh. Amelie, Apo, ano nang plano mo? Paano na yung pag-aaral mo niyan? Titigil na po ako la. Ha? At bakit? Ayoko na pong mag-aral. Napapagod na po ako. Sabi sa akin ng boyfriend ko, pwede akong tumira sa bahay nila. Aalagaan nila ako doon. Sigurado ka na ba dyan sa gusto mong mangyari? Gaano ka katsak na tatratuhin ka nila ng maayos? Sigurado po ako. Nakilala ko na po ang magulang niya. Mabait sila sa akin la. Kaya sana payagan niyo na po ako. Sinayang mo lang pagpapaaral sa'yo ni Lola. Nagpapakapagod siya para lang mapagtapos tayo tapos ganyan ka. Kaya nga titigil na lang ako para hindi na mapagod pa si Lola. Diba lagi sinasabi sa atin ni Tito Arnel, napabigat tayo, napalamunin tayo, o ayan, aalis na ako. Hindi naman kita pinapaalis, Apo. Hindi kayo pabigat ni Tonton. Pamilya tayo. Pero gusto ko na pong bumuo ng sarili kong pamilya la. Sana maintindihan niyo yon. Sorry Ton kung dismayado ka sa akin. Pero yun talaga ang gusto kong mangyari. Sana respeto mo na lang. Paano ko irerespeto yung isang sinungaling na gaya mo? Tonton, tumahimik ka na nga. Hindi na magandang lumalabas sa bibig mo, Apo. Hey, at ikaw, Amelie. Pag-isipan mo uli yung mga sinasabi mo. Mababaliw na ako sa inyo eh. Alam ko naman po na blessing ang mga baby pero hindi ko lang mapaniwalaan na naging mapusok ang ate ko kaya nabuntis siya ng maaga. Katulad ko ay nasa college pa lang din siya at hindi ko po mapigilang magalit sa kanya kasi hindi siya tumupad sa mga pangako namin noon na magtatapos kami ng pag-aaral at babawi pa sa lola namin bago kami mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Hindi namin yon responsibilidad pero bahagi po yon ng pagtanaw namin ng utang na loob sa taong nag-aruga at nagpaaral sa amin, Papa Dudut. Kaya nga nagtampo ako ng husto kay Ate Amelie at mas nadagdagan lamang yon nang mag-decide siyang huminto sa pag-aaral para pagtuunan ng pansin ng pagbubuntis niya. Bukod doon ay pumayag din siyang makipag-live-in sa boyfriend niya at tatay ng magiging anak nila. Para sa akin ay tinakasan ni Ate Amelie yung responsibilidad niya sa pamilya namin at iniwan niya akong mag-isa, Papa Dudut. Dahil sa mga nangyari maraming nasabi sa aming magkakapatid ang mga kamag-anak namin, lalong-lalo na ang Tito Arnel ko. Kung ano-anong hindi magagandang salitang binitawan niya kay ate. Tinawag niya itong disgrasyada, walang utang na loob, pinag-aaral pero inunang magpabuntis at kung ano-ano pa. Naawa po ako sa ate ko pero wala akong ginawa para ipagtanggol siya kasi ako mismo ay may tampo sa kanya, Papa Dudut. Dahil sa pagsubok na yon, sa aming pamilya ay naapektuhan ang kalusugan ng lola namin. Kaya nagkasakit po ito ng madalas, Papa Dudut.
Mukhang hindi na po magandang ubo nyo Sigurado ba kayo na ayaw nyo pang magpatingin sa doktor? Tubig po, La. Ayos lang ako, Apo. Inuman ko lang to ng halamang gamot. Mawawala rin to kinatagalan. La, uminom po muna kayo ng tubig. Salamat, Apo. Ayos na ako. Pero nag-aalala pa rin po ako. Huwag ka nang mag-alala. Natuyuan lang naman ako ng pawis kaya ako inubo. Tapos naulanan din ako nung isang araw. Bigla na lang kasing dumiliman langit tapos bumuhos yung ulan nung tanghali tirik na tirik ang araw. Nagmadali tuloy akong ayusin yung trapal ng tindahan ko kaso ayun, naanggihan ako ng ulan sa likod. Hindi po ba kayo nakapagpalit ng damit? Yun lang, hindi. Wala akong dalang damit pero nagpunas naman ako. La, alam niyo namang dapat nagpalit kayo ng damit, di ba? Kung wala kayong dala, sana bumili kayo. May mga ukaya naman sa gilid ng tindahan nyo para lang sana nakapagpalit kayo. Hindi ko na naisip yon kasi dinagsana ako ng mga parokyano ko. Naubos nga yung 50 pirasong botelya ng mga peanut butter, Apo. Sobrang saya ko. Naisip ko, biyaya yun ng ulan. Hindi po biyaya yun. Kasi pagkatapos nun, sumama na yung pakiramdam nyo. Hanggang ngayon, inuubo at sinisipon kayo. Aanin nyo pa yung malaking kita kung kalusugan nyo naman ang kapalit. Pasensya ka na, Apo. Gusto ko lang namang makabenta ng malaki para may pambayad tayo sa tuition mo sa susunod na semestre. Yun lang naman ang kabuhayan natin kaya kailangan kong pagtrabahuhan ng husto. La naman Ay, may sasabihin po sana ako tungkol sa bagay na yan. Tungkol saan, Apo? Sa pag-aaral ko po. Plano ko na kasing huminto. Ha? At bakit mo naman naisip yan? Kasi hindi ko na po kaya na makita kayong nahihirapan. Tapos lagi pa kayong nagkakasakit. Naaawa na po ako sa inyo, La. Natural sa tao yung magkasakit. Gagaling din naman ako kinalaunan. Kaya bakit kailangan mong tumigil sa pag-aaral? Kayang-kaya pa naman kitang itaguyod. Pero matanda na po kayo. Pag tumigil ako na po yung magtatrabaho. At anong gagawin ko rito sa bahay? Maghihintay sa araw ng kamatayan ko? La, hindi po yun ganun. Kahit na anong sabihin mo, ganun na yon. Alam kong nag-aalala ka sa akin na matanda na ako. Pero maniwala ka naman sa akin pag sinabi kong kaya ko. Saka ilang taon na lang naman makakapagtapos ka na ng kolehiyo, plano mo pang itigil. Paano na yung pangarap mo, Aber? Babalikan ko na lang po siguro kapag may pera na. Kapag kaya ko na. Mahirap pagsabayan ang pagtatrabaho at pag-aaral. Kaya nga habang may pagkakataon na tapusin mo yung pag-aaral mo, gawin mo. Habang buhay magtatrabaho ang tao. Minsan ka lang mag-aral, kaya yun ang atupagin mo. Ay. La, saan po kayo pupunta? Matutulog na. La, wag na po kayong magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Naiinis lang. Ay, plano mo pang tularan yung ate mo na hindi nakapagtapos. Handa naman akong igapang yung pag-aaral nyo. Ay, nako. Ewan ko sa mga kabataang ito. Ay. Ako po ang nag-alaga sa lola ko dahilan para mapabayaan ko naman ang aking pag-aaral. Dahil sa nangyari, tuluyan na po akong huminto sa kolehiyo at pinagpatuloy ko na lamang ang pagtitinda ni lola sa palengke para meron kaming kita at panggasto sa araw-araw. Hindi po madali ang desisyong iwan ang aking pamilya para magtrabaho ngunit yun lamang po ang paraang naisip ko upang masuportahan ang aming pamilya. Praktikal na kung praktikal pero napilay po talaga ng husto ang pamilya namin lalo na sa usaping pinansyal. Tuluyan na rin kasing hindi nakapagpadala ang isang anak ni Lola na nasa abroad dahil nakapag-asawa na ito doon. Hindi na rin naman siya pinilit ni Lola na magpadala dahil sapat na raw yung mga tulong na binigay niya sa aming pamilya. Sabi ko sa sarili ko ay handa kong isang tabi
ang pagtupad ng pangarap ko para sa aming dalawa ng lola ko. Ipinaliwanag ko sa kanya na mas mahalaga yung kasalukuyan kesa sa hinaharap, kaya naman sinuportahan na rin niya yung plano kong pagtigil sa pag-aaral at pagtitinda na lang kapalit niya. Dahil wala naman akong karanasan sa pagtatrabaho, nahirapan po ako ng husto nung umpisa. Si Lola kasi ang madalas na nasa bahay na lang namin dahil marami na siyang iniindang sakit, bunga ng katandaan. Bukod doon ay may takot ako na baka mawala sa akin yung pinakamamahal kong lola. Ayoko pong mangyari yon kasi siya na lamang ang kaisa-isa kong kakampi sa bahay namin, Papa Dudut. Kasi mapaglaro ang tadhana. Minsan kung kailan puspusan ang iyong pagdarasal, na wag sanang iadya ng langit yung isang bagay na ayaw mo mangyari, ay nangyayari pa rin po talaga yung hindi inaasahan. Nagkasakit ng malala si Lola. Nagkaroon ng komplikasyon. Sa baga, dala ng lumala niyang pulmonya, dahilan para agawin siya sa akin ng kamatayan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko po matanggap na nawala na lang ng ganon si Lola, Papa Dudut. Para sa akin ay masyado pong maigsi yung panahong pinagsamahan namin sa mundo para iwanan niya ako. Kung pwede nga lang na sumunod na ako sa kanya sa kabilang buhay, gagawin ko kasi pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako. Simula nung burol niya at hanggang mailibing siya ay wala pong araw na hindi ako umiyak sa harap ng kabaong at puntod niya, Papa Dudut. Kahit na napapaligiran ako ng mga kamag-anak namin at kahit na dinamayan ako ni Ate Amelie, nag-iisa pa rin ako matapos kunin sa akin ang lola ko. Nawalan na po ng direksyon ang buhay ko nang mamatay si Lola, Papa Dudut. Gabi-gabi ako naglalasing para makalimutan yung sakit at hinanakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Umabot po sa punto na naging toxic na rin ako sa mga kamag-anak ko at sa aking sarili, kaya marami sa kanila yung naiinis sa akin. Ako na lang din ang mag-isa sa bahay namin kasi si Tito Arnel ay kung saan-saang lupalop ng daigdig pumupunta. Pero wala naman po akong pakialam sa kanya at mas pabor nga sa akin kung hindi na siya bumalik sa bahay namin. Kaya lang ay isang gabi biglang nagpakitang demonyo, dahilan para magkainitan kami at magpang-abot, Papa Dudut. Bakit ganyan itsura mo, Tonton? Daig mo pa yung nakahit-hit. Igaya mo pa ako sa'yo. Ano? Hindi ako humihit-hit para sa kaalaman mo. Talaga lang ha? Aba, marunong ka ng lumaban? Gusto mo suntukan na tayo? Wala na si nanay para umawat sa atin. Hindi ka man lang ba nalulungkot kasi iniwan na tayo ni Lola? Kasi kung hindi, aba, anong klaseng anak ka? Bakit? Kapag nagluksa ako, umiyak-iyak katulad mo, babangon pa ba sa hukay nanay ko? Hindi na, di ba? Kaya aksaya lang ng panahon yun. Minsan iniisip ko kung tao ka pa o halimaw na. Sumusobra ka na. Ayusin mo salita mo, baka magdilim paningin ko, maupakan kita. Di gawin mo, hindi yung puro ka lang salita. O ano? Di natikman mo rin kamao ko. Yabang mo kasi. Akala mo siguro di kita gagantihan? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, siraulo ka. Pinadugo mo ilong ko, ungas ka. Kulang pa yan. Halika rito, paduduguin ko rin bunganga mo. Kasi kahit kailan, wala namang magandang bagay yung lumabas dyan. Ganon? Baka bunga mo paputukin ko. Ginagawa, hindi sinasabi. Wag na wag mo akong inaangasan. Ano? Bumaon ka dyan, siraulo ka. Ipakita mo yung tapang mo. Oh, bakit umiiyak ang baby? Akala ko ba matigas na kamao mo? Marunong ka nga manuntok, di ba? Ang sama mo, Tito Arnel. Napaka-demonyo mo. Matagal na akong demonyo. Kaya dapat kilalanin mo sinong binabangga mo. Halika rito! Halika rito! Bitiwan mo ako dito! Titigan mo mga mata ko, Tonton. Sa susunod, huwag mo kong angasan kung di mo naman kayang pangatawanan niyang kayabangan mo. Baka nakakalimutan mo. Tito mo ko. Na una kong pinanganak sa'yo
at mas matigas ka mao ko sa'yo. Tsaka matakot ka nga. Wala na si nanay. Wala na nga awat sa akin. Sakaling lumpuhin kita ngayon. Simula ngayon, ako na masusunod sa pamamahay na to, ha? Naiintindihan mo ba? Sumagot ka! Tama na po dito. Nasasaktan na po ako. Masasaktan ka talaga kasi akala mo kung sino ka. Buwisit ka lang naman sa buhay kung sampid ka! Buti na lang at dumating si Ate Amelie ng gabing yon, kundi baka napuruhan na ako at nalumpo ng tito kong walang sinasanto. Alam ko po na matanda na ako pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili kong humagulhol ng iyak at magsumbong sa ate ko dahil sa sinapit ko, Papa Dudut. Umiyak din po si ate habang nakayakap sa akin at malaki rin kasi ang pagsisisi niya at pagkukulang bilang nakakatandang kapatid simula nang iniwan niya kami ni Lola dahil mas pinili niyang bumuo ng sariling pamilya. Kung tatanungin ninyo ako kung napatawad ko na ang ate ko ay opo, napatawad ko na siya. Ayaw ko namang magtanim ng sama ng loob sa kanya habang buhay dahil lang mas pinili niya ang kanyang anak na pamangkin ko rin naman. Saka hindi kami tinuruan ni Lola na maggalit ng matagal sa isa't isa. Lagi niyang sinasabi na ang magkapatid ay magkakampi kahit na ano ang mangyari. Gusto po ng ate ko na tumira ako kasama ng pamilya niya pero tinanggihan ko po yun. Ayoko pong makisiksik sa kanila dahil nahihiya po ako sa mister niya. Pero pinalayas po ako ni Tito Arnel sa bahay ni Lola. Kaya wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang alok ni ate na tumuloy sa bahay nila pansamantala. Mabait naman ang asawa niya, Papa Dudut, at marami po siyang tinuro sa akin ng mga bagay na may kinalaman sa trabaho niya bilang salesman sa isang automotive shop. Isang gabi nagkaroon kami ng pagkakataon ni Ate Amelie na makapag-usap ng masinsinan at binalikan namin yung mga pangarap namin na lagi naming pinag-uusapan ng mga panahong nabubuhay pa si Lola, Papa Dudut. Bakit gising ka pa, Ton? Gabi na. Di lang ako makatulog, ate. Ikaw, bakit gising ka pa? Upo ka muna. Salamat. Nauuhaw kasi ako, kaya kumuha ko ng tubig sa kusina, tapos nakita kita rito. Ayos ka lang ba? May gumugulo ba sa isip mo? Ayos lang ako, ate. Ton, kilala kita. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Kaya sana kung ano yon, sabihin mo sa akin. Para matulungan kita. Handa akong makinig bilang ate mo. Salamat kasi nandiyan ka para makinig sa akin. Pero wala lang naman yun. Kung ano-ano lang. Sabihin mo pa rin sa akin. Malungkot ka ba? Oo, kasi namimiss ko lang si Lola. Namimiss ko rin siya. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwala na iniwan na niya tayo. Walang araw at gabi na di ko siya inisip, ate. Natural lang yon kasi malapit ka sa kanya, Ton. Siya na yung tumayong magulang natin simula nang iwan tayo ni na mama at papa. Ako rin. Nalulungkot pag naaalala kong wala na rin si Lola. Lalo na wala ko sa tabi niya noong mga panahong may sakit siya. Sana naalagaan ko man lang siya. Lagi kanyang hinahanap sa akin noon, ate. Namimiss ka ni Lola. Palagay mo may tampo siya sa akin? Naiintindihan naman ni Lola na busy ka na sa sarili mong pamilya. Saka kung may tampo man siya, hindi naman yun nagtatagal. Nawawala rin. Kilala mo naman si Lola, hindi yun mapagtanim ng sama ng loob. Naniniwala ako sa sinabi mo kasi likas yung pagiging mabait sa kanya. Ako nga, iniisip ko kung proud ba siya sa akin kasi hindi ko natupad yung pangarap niyang makapagtapos ako ng pag-aaral. Alam kong proud sa'yo si Lola, Ton. Mahal na mahal ka nun eh. Pero sana nakinig ako sa kanya. Sana sinunod ko yung gusto niya. Sana mas nagsikap ako. Sana kinaya kong pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho para hindi ko na kailangang tumigil. Hindi ko makakalimutan yung lungkot sa mga mata ni Lola nung sinabi ko sa kanya yung desisyon kong hihinto na ako sa pag-aaral ko, ate.
Alam ko sa puso ko na nasaktan siya pero hindi na lang siya nagsalita kasi desidido na ako. Bata pa lang tayo. Lagi na niyang bukang bibig na pag-aaral lang daw yung yaman na pwede niyang ipamana sa atin. Na kahit kailan, hindi mananakaw ng ibang tao. Ngayon ko lang na-realize na tama siya. Kaso huli na ang lahat. Wala na si Lola. At hindi ko man lang siya nabigyan ng karangalan at kasiyahan bago siya nawala. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang bumalik sa pag-aaral. Tapusin yung kurso mo, Ton. Hindi ko alam kung kaya ko pa, ate. Siyempre kaya mo pa. Saka alam mo, ramdam ko na gustong-gusto mong tapusin yung pag-aaral mo para sa sarili mo at sa katuparan ng hiling ni Lola. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Pero di ko alam kung saan mag-uumpisa. Malalaman mo rin kalaunan. Saka huwag kang mag-alala kasi this time, susuportahan na kita. This time, hindi na kita iiwanan at hindi na kita tatalikuran. Tutulungan kitang makapagtapos sa pag-aaral mo hanggang matupad mo yung pangarap mo. Malaki yung tiwala ni Lola sa kakayahan mo, Ton. At naniniwala rin ako doon. Kaya sana, maniwala ka rin sa sarili mo. Binigay ng Diyos sa'yo yung karapatang mangarap kasi meron kang kakayahang tuparin yun. Tama si Ate Amelie, Papa Dudut. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang mangarap dahil meron tayong kakayahang tuparin yon. Yun po ang isinasaisip at isinasapuso ko noong nagdesisyon akong bumalik sa pag-aaral upang tapusin ang kursong kinuha ko. Hindi po madali at napakahirap po kasi at pinagsabay ko ang pagtatrabaho at pag-aaral pero hindi po ako sumuko. Tinatagan ko po ang loob ko at umasa sa mabuti at umasa na makakagraduate din po ako at mabibigyan ko ng karangalan si Lola at ang mga magulang namin. Nagsikap ako at namanata at nagtiwala na kaya kong gawing totoo anuman ang aking mithiin sa buhay na ito kaya hindi nagtagal ay pinagkaloob sa akin ng langit ang katuparan ng mga hiling at pangarap ko. Nakapagtapos ako at nakakuha ng lisensya para maging isang occupational therapist at sa kasalukuyan ay pinapractice ko na po ito ang aking pinag-aralan. Wala pong pagsidla ng kasiyahan ng puso ko, Papa Dudut. Proud na proud po ako sa sarili ko dahil alam kong nagsikap ako ng husto kaya deserve ko yung mabuting resulta ng pinaghirapan ko. Tama po si Lola. Matamis ang tagumpay na naghihintay kapag nalagpasan natin ang mga mapapait na pagsubok sa buhay natin. Kaya sana'y huwag tayong sumuko at huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi tuwid ang landas na ating tatahakin para matupad natin ang mga pangarap natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakarating sa ating patutunguhan. Laging sinasabi ni Lola na natutupad ang mga pangarap basta laki pa natin ang gawa, pagsisikap, panalangin at pagiging consistent. Alam kong masaya para sa akin ang lola ko kung nasaan man siya naroon, Papa Dudut. Yung tagumpay ko ay inaalay ko sa unang tao na naniwala na meron akong magagawa at yon ay walang iba kundi si Lola Celia. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung mapili po ninyong itampok ang istorya ng buhay ko. Naway maraming kabarangay natin ang ma-inspire. God bless po sa programa ninyong Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonton. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.